Lahat ng ginawa ko sa Drag Race, lahat risk. As in, lahat yon paglalaro, pag-explore, nothing to lose. Correct. Pag hindi ko to ginawa, mas magsisisi ako. Bakit ko masasabi yon? Ganun ba ako pala? Ganun pala ako. Yung airtime, lahat tayo sinasabi yon. Hindi lang ako. Hindi. Hoy, hindi ko kasalanan yon. Kasalanan yun ng writer talaga. Meron ka pa bang mga pangarap for Christian? Parang ngayon ko tinatanim, and kapag nag-align na lahat ng stars, okay, gawin na natin yan. Ready na ako. Perfect. Hi everyone! Welcome to Evangelism, the podcast. So, ang guest natin today ay isa sa mga most requested guests here at my channel. Siya lang naman ay ating national treasure, pambansang bunganga at nag-iisang Mrs. Venus de Los! Finally! National treasure. I love it. Sana treasurer na lang. Tama. Sana yung mga budget. Charay. Sobrang ganda ng skin mo ngayon, ha? Thank you po. Ang ganda ng sister ko ngayon. How are you? Saan ka galing? Tell us more. Like, anong headspace mo nung pumasok ka dito? Pressured. Yes. Lots of pressure. Tapos, pero happy. Yes. Challenged. But tatanggapin natin para sa future. Tama. Oh my Excited. God. Excited. Congratulations for being back Thank you. Drag Race Station Royale. How are you feeling about it? Super happy. Ah. Super happy kasi parang nung sumali ako nung season 1, parang ang gusto ko lang naman gawin is mag-showcase. I-showcase Yes. ko kung sino si Venus Deluxe. And Mm. nung season 1, feeling ko sobrang na-achieve ko siya. Alam mo yun, parang nagawa ko lahat. As in, nakakanta ko doon. Tama. Which is during that time, hindi pa naman ako kumakanta. Correct. Pero yun yung gustong-gusto ko ipakita. Yung sa verse mo mundo. ng Pop of Ate. Yes. Ano ba mga ginawa? Nakapag-design tayo. Yes. Ano ba mga ginawa natin nung season 1? Naiba na yung ano ko, yung Naiba. memory. Oo nga. Pero, nang naaalala ko nun sa kaibuturan ng aking puso is fulfilled ako nung season 1. Parang Yes. complete arc siya na parang may masaya, may malungkot, talagang experience. So ngayong bagong pagka-invite sa akin dito sa Slation Royal, parang nasa isip ko, anong gusto ko mangyari na naman? Parang Oo. gusto kong manalo, gusto kong mag-enjoy, gusto kong gawin lahat, pero igit sa lahat, gusto kong maging fulfilled ulit. Parang ayaw Tama. kong maiba yung experience ko nung season 1 na masaya, yung Correct. alaala ko sa Drag Race. And ngayon, I'm so fulfilled once again! My God! Before we go there, let's go back muna sa how we started with our drag. Si Venus ang unang drag queen sa Pilipinas na naging kaibigan ko. Na when I first came from Singapore, tayo yung seatmates Yes! sa Nectar. Even the old Nectar, Oo. tayo yung magkatabi. Tayo yung malapit dun sa rack ng mga True. So, isa si Venus sa mga nag-ayos ng hip pads ko, nag-ayos ng paano ako magkilay ng mas mabilis, palitan mo na yung contact lens mo. Yung contact lens mo parang pang-anime. Dapat ganito yung mga keme mo, ganyan. Alam mo, recently na-realize ko kasi parang nung mga panahong yan, 22 lang ako noon. Can you imagine? Tapos ngayon pag nakakamit ako ng mga 22 na nagmamarunong, parang pagdaanan mo sa buhay. Tapos yung pala, ganun pala ako ng panahon na yun. 22 siya, 31 na ako nun. Diba? Tapos parang feeling ko talaga mother ako ng lahat nun. Kahit si Andy, ang dami kong mga, ganito yan, mas madali. Pag ganito. Oo. Parang feeling ko ito yung mga natutuhan ko sa O-Bar. Kasi Correct. ako lang yung nag-iisang baby sa O-Bar. Tapos lahat mothers doon. Oo. So parang lahat ng mga learnings na natutuhan ko from them and the unlearnings na Correct. kinalimutan ko from them. Parang sa Nectar ko siya na-apply lahat. Right. And yung mga bagay na parang walang nagtuturo sa akin sa O-Bar, parang ayoko ma-experience yun sa Nectar dati. Kaya Correct. parang dun nabuo yung pagiging mothering in a sense, pero mga Yes. sisters. We have to take into consideration talaga, nung Nectarines tayo, you are the premier queen. You are, parang lahat kami, we look up to you nun. Kasi you really, ang galing mo mag-Mariah. Kapag nakakapag-Mariah ka, you can hit a Beyonce if you want. Na parang, si Venus yung that girl. You are the it girl of Nectar. Parang talagang, we always go to you. Paano yung gantong makeup? Ikaw nga nagturo sang mag-Mariah eh. Tinry ko. Oh my God,
Nakita mo yun. Alam mo yung picture na yun. Nakasave mo yun sa akin. Nakakaawa si Mariah nung sabi ko ganyan. But we always look up to you. Talagang ikaw yung the loudest applause at ikaw yung tinitingala namin noon sa Nectar eh. And I'm so happy na tayo yung seatmates. At nakakatawa niyan kasi halimbawa, mag-makeup ako ganyan. Tapos minsan katabi ko na si Regine, katabi ko na si Nicki Minaj, si Rihanna. Pero nag-explore lang din ako during that time. Nilalakasan ko lang din loob ko na, okay, saan ako dapat mag-explore? Diba? Kasi sa umaga, nag-school ako eh. Tapos sa gabi, parang yun yung playground ko. And ang saya lang kasi minsan nawawalay din. Minsan nakikita natin yung parang, ay, wala tayo palakpakan. Talo tayo today. Pero ang daming learning. Diba? Meron nga isang pyesa na nag-perform ka ng butike. Hindi nila get. Hindi, ako lang nakaget. Tapos, di magka-curtain call na, bilisan mo na sis, mauna ka na. Walay na nga ako. Parang, bakit? Madami ding walay moments sa Nectar. Pero ang masaya ako doon kasi pag nawawalay ako dati, isa sa parang gabi na parang nawalay ako talaga. Na parang ang lungkot ko kasi feeling ko, bakit lagi nila ako nawawalay? Explore ako na explore, tapos nawawalay. Tapos dumating si Daddy David noon. Tapos sabi niya sa akin, mas masaya daw siyang makita ako na nag-explore kaysa paulit-ulit ako na kung ano lang yung alam ko. So parang, imbis na ma-discourage ako mag-explore, correct, parang in-uplift niya yung spirit ko nun. Kaya, ang dami kong na-discover na mga things na kaya ko palang gawin because of Nectar. Oo. Ikaw isa sa mga unang queens na may breastplate sa industriya. Yes, oh my God. Ang unang nag-Abraham Levy. Yan yung mga achievements ng unang. Hoy, alam mo, back then, ang breastplate, yung bili ko doon, 2000, mga 17. Ang bili ko sa kanya ay 32,000 pesos. Which is, ang PF natin noon ay 1,000 pesos lang. Per night. Sobrang precious para sa akin ng breastplate na yun. Na sinira ni Zimba. Oh my God! Pero nasa akin pa rin siya. Hindi ko siya kayang i-let go. Oo, kasi marami siyang memories. Oo, parang achievement ko siya eh. Parang kotse na yung value niya for me during that time. Imagine katumbas niya 32 nights? Oo. Halos. Na hindi ako kumukuha ng PF sa Nectar. Oo, para kasi yun yung payment. Kasi yun yung pambayad ko. Dati ko pinaparenta mo pa yan eh. In fairness naman, kumita naman siya. Na-ROI naman siya. Nagustuhan naman yun ng mga AFAM. Charay! So, mga sa Ibora shows. Nag-sa Ibora ka ba? Hindi. Hindi ka naman umabot sa Ibora. Munti ka na ako mag-try yung Omegle trend. Si Venus po and I, we go way back. Talagang ito yung mga panahon na kaming dalawa yung madalas magbaklaan. Pag magdi-dinner, tapos breakfast, laging matik yan tayo. Can you imagine, wala na yun lahat ngayon. Wala na yun lahat. Diba na yung buong 4th strip? Kami po kasi ni Vinyas, talagang malapit kami sa staff, servers, security ng Nectar. Ako take pride na parang kami yung mga drag queens na nai-invite sa inuman ng mga servers. Yes. Ang feeling ko nga nun dati, muse ako eh. Ako di parang... Feeling ko talaga kasi lahat sila, lalo nung mag-isa pa lang, kami pa lang nila Andy, tatlo lang kami ni Mama Marla. Parang, pag pumasok ko ng maaga sa Nectar, meron pa ako maabutan, mga nag-shower, tapos inaasar nila ko, Vinyas, ginagaling nila. So parang, pabebe naman ako. Correct! Talagang malapit kami sa servers. Alam mo, pagpupunta pa rin ako dyan, nagbebesa pa rin sa akin lahat ng mga servers. Besa sila Ate Jen. Alam mo yan, kahit nung Rugirl na kahit hindi na ako nagsusow doon, talagang laging, kailan ka na babalik dito? Iba, ganyan. Parang lapitin tayo, even the Go-Go Boys. They feel safe with us. Ang daming good memories talaga nung Nectar Day. Both Nectar 1 and Nectar 2. Yes. Noon dating mas maliit pa, tas lumaki na siya. And then, naalala ko yung nag-move ka na sa bago mong place sa Pasig. Pasig. Tapos wala ka pang rep. Walang gamit. Tapos bumili pa kami ng mga, ito, sis, bumili ka ng mga gantong plato. Ganyan. True, binigyan ako ni Turing ng pang-spray ng ipis. Binigyan ako as in, housewarming talaga. And adulting. Ang saya. Bago mag-pandemic pa, sumakto. Pero, oo. I remember na parang feeling ko para akong ate talaga na parang, ito, kailangan may ganito kang plato. Binigyan mo ba ako ng plato? Hindi, tinamahan lang kita mamili ng plato. Okay. Pero ewan ko kung anong binigay ko sa'yo. Pero alala ko nagdala ko, may mga days na nagdadala ko ng pansit ata. Or mga ganung bagay. Mga ulam. Kasi nga wala kang ref. Yes! Favorite po bonding namin ni Vinyas is massage talaga.
Massage, oo. Diyan talaga, Kailangan ko na. diyan kami. Diyan kami talaga nag-bonding. Talagang our love for wellness and physical therapy. So, meron mang isang massage parlor sa labas, no? Bali Oasis. Sa tapat na. Iba na yung pangalan niya. Suratani! Suratani. Tapos ang una kasing sinama ko doon, si Mrs. Tan. So, nagpamassage kami doon. Parang, ay, bongga to. Mga keme. So, ang sinulat kong pangalan, Mrs. Tan. Tapos, hindi ko naman alam na isa-save pala nila yung number ko. Tapos, isa-save nila yung pangalan na nakasulat doon. So, nung bumalik ako, nakasama ko si Vinyas. Itsura naman ng Mrs. Tan. Ikaw si Mrs. Tan. May tato. Tapos, borta-borta pa. Nung panahon na yun. Tapos, kasama ko si Vinyas. Tapos, sabi ko, nung bumalik kami, ang pa-reserve po ng dalawang male therapist. Tapos, nandun kami, 2 male therapists po for Mrs. Tan. Tapos, parang yung mga therapist, siguro nag-expect sila ng Kim Chu, ganyan, na parang Chinita, Mrs. Tan. Pagtingin kaming dalawa. Tapos, siguro it went on for years. Siguro hanggang to the second, third year. Hindi ka naman sa akin. Isang beses lang yan, Isang beses lang yun sa'yo. Tarig lang. Pero it went on for years na Mrs. Tan yung ang alam sa In na fairness pangalan naman ko sa'yo, doon. talagang ma-explore ka din talaga kung saan kita ayain. Talagang Oo. hataw ka din no? Pati yung paglalakad sa beach ng mga... Ito, oh my God, yung kwento natin yun. Yung time na nagla-union tayo. Before pandemic. Before pandemic. So, parang diretso kaming show from Saturday show. Magkakasama kami. Sila Prince, sila Max, sila Marina, sila Rafi, ganyan. Nectar Girls, nagdiretso kami. Kung ano yung suot namin, dala namin, diretso kami from show. Bus kami. Nag-bus kami lahat, Saya. pamuntang ang saya. Tapos, amats naming dalawa, hindi kasi kami makabuking kasi nga ang dami namin mga bakla, ang iingi ng mga bakla. So, syempre, paano naman tayo makakabuking yan? Ang iingi ng mga bakla. Nakaka-aura sila kasi mga pa-hard sila eh. Pa-hard sila? Oo, sila Prince. Nagpa-hard Oo. sila. So, hindi. Lalaban tayo. Magpapa-girl tayo. Lumabas siya bigla. Pa-girl siya, parang long hair, The ganyan. sunset kasi. Una gusto ko lang mag-shoot. May photoshoot muna na Mag-shoot lang, sunset. naka-girl. Tapos, nagtitiginan yung mga Mga tao. tao. Sabi ko, ay, hindi tayo magbubura, girl. Naglalakad lang tayo sa beach. Tapos, kada lakad namin, may nag-offer ng alak. Oo. Tapos sabi niya Pinapasyat ako. Sabi, eyo. Tapos alala ko doon, long hair pa ako. Tapos sabi, pinagalitan mo pa ako sa'yo, Iva, huwag ka kasi magpaminta. Parang hindi tayo na, Natatakot. natatakot si mga tao sa'yo. May tattoo ka. Tapos, so, tiniklop ko ng gano'n yung shorts ko, iniksian ko. Tapos, ginilambutan ko yung kilos ko. Hello! Pero ang saya, Ang diba? saya nun. Kasi parang, ba't mag-isa ka rito? Tapos may mga nagpapashot sa atin. Tapos May dala-dala tayong alak. pala ko, shot ka naman. Itong isa pa na malungkot ka dito. Oh my God. Pero sa'yo yun. Tapos ang lights lang is yung mga... Moonlight, ganyan. oo. Talagang ronda patrol kaming dalawa sa La Union. Tapos... Tapos may mga nakita tayong mga naman. Oo. Tapos yung nagpabili ng Yossi. Nagpabili ng Yossi sa amin. Tapos parang, okay, Tapos, dibili naman kami. ibabili natin sila ng Yossi. Tapos, maya-maya, nagulat kami nandun si Mac, si Taylor Swift. Ba't kayo bumibili ng Yossi? Wala naman nag-Yossi sa inyo. Hindi kasi, tinanong pa natin, ano yung pinakamurang Yossi? Walang pera, mga bakla. Kasi wala pa kaming pera. Nagpapayosi yung mga otok sa amin. Tapos nadinig na, Hoy! Sino kayo? Ba't kayo nag-Yossi? Hindi naman kayo nag-Yossi. Tapos wala na, hindi na namin binalikan yung mga otoko Natawa na doon. lang kami kay Mac. Pero hindi pa tayo nagpaawat doon. Ano ba nangyari? Nagpamassage pa rin tayo noon sa kabilang... Ay, oo nga. Nagpahatid tayo sa kabilang bayan. Kabilang bayan. Parang halos 45 minutes mahigit kaming nagda-tricycle. Para lang mamasal. Para lang maggalaw-galaw yung kalamunan natin. Ano ba itong ano natin? Walang nakuhang aral yung mga tao. Kaya ang aral na makuha nyo, walang susuko. Tama. Hanggat may dilim. Hanggat hindi nagliliwanag. Oo. No? Alam mo yan, parang we just want to establish like gano'n kasaya yung buhay natin. Ang gano'n lang kasimple yung mga problema natin before Drag Race. Oo. Na para talagang masaya lang kami. Kami mga baklang hamog lamang. Oo. At talagang ang massage keeps us going. And then, we were called to audition. Alam ko namang kasali ka. Agad? Audition pa lang. Hindi. Kahit nung, halimbawa, nung ko na yung cast letter. Alam ko namang kasali ka. Alam kong imposibleng hindi siya kasali.
Imposibleng hindi kasali yan, di ba? Kasi di ba, 12 lang yung spots na yun eh. Mm-mm. And at that time, ng panahon ng pandemic, Ilan ilan lang yung mga drag maiingay na matutunog na pangalan. And for sure, kasali ka. Would you remember how did you prepare? Wala, nag-enjoy lang ako. I mean, Mm-mm. hindi masaya kasi walang connection. Oo. Hindi, alam mo yung parang hindi mo alam kasi sugal siya. Hindi mo Oo. alam kung ano ba gagastusan ko ba to? Magiging Correct. worth it ba to? Pero siguro nakadagdag yung points na hindi ako nakapag-LOL Drag Queendom. Narinig mo Oo. ba yung LOL Drag Correct, Queendom? Di ba correct. parang months before Drag Race yun? Tapos parang Oo. gigil na gigil ako sa LOL Drag Queendom. Ba't wala ako doon sa TV na yun? Oo. So parang naipon yung fire sa akin na, hindi, dapat makita ako ng mga tao, ganyan. Mm-mm. So nung sinabi na magkaka-Drag Race, grab every opportunity talaga. Oo. Kasi hindi ako nag-audition sa LOL Drag Queendom. Parang sabi ko, Oo. sige, pabayaan ko muna. Try ko muna sila muna. Mm-mm. Tapos dito sa Drag Race, hindi, dapat andito Oo. ako. Hindi pwede. May inggit na naman ako, manonood na naman ako, manghihinayang na naman ako Correct. pag iba yung nakapasok. Yung parang ganon. So, Tama. laban. Then, you walked in. Anong feeling nung nakita mo kami? Pagpasok mo? Alam mo, expected ko na din naman lahat. Isa lang yung hindi ko in-expect, si Silhouette. Mm-mm. Nagkasalubong pa tayo sa Oo, Ayala sa Fitness. Ayala Feliz, sa Mary Grace. Yes. Kasi doon lang ako sa Mary. labas doon ako sa Valley Oasis pa ako nakatira noon eh. Tapos parang, kamusta ka? Kasama si Si Tiny. Tiny. Nagpe-prepare kami ni Tiny. So, si Oo. Tiny ang biggest help sa akin. Oo. Literally. Charing. Nung season 1, talaga ang laki ng naitulong niya sa akin. From deciding everything. Kasi siya yung super fan ng... Oo. Tapos ako, indecisive ako, di ba? Nung, Oo. alam mo naman yung parang, ikaw na, hindi ko alam, bala na. Ganyan ako, parang happy-go-lucky ako. Correct. Siya yung nagko-confirm ng idea ko. Mm-mm. Tapos nagbibigay din siya ng mga pasabog na idea. Ay, ma, maganda to. Ay, ma, ganyan. Go, gawin natin yan. Yung mga wala kasi kung paki sa ano magiging itsura ko, ano yung Correct. magiging, yung parang ganun, nasa ano ako, kung ano yung magiging impactful or magkakaroon ng recall. So, yung mga naibibigay ni Tiny sa akin na mga naloloka ako sa mga ideas. So, ay, go, gawin natin yan. Magtualya tayo, let's go. Yung mga ganon. Correct. Nakwento mo na yan eh, yung tuwalya. Parang, bakit tuwalya yung entrance look mo? So, nagpa-design ako sa isang designer. Ginawa niya ako ng magandang damit na hindi ko naman sinabi na gano'n yung gusto kong design. Pero fierce siya, kulay black. Pang silhouette, parang gano'n yung peg niya. Tapos, maganda siya nung dumating, pero naisip din namin na tayo, naku, parang gusto ko magtuwalya. Wala pang gumagawa ng tuwalya. Oo, keme, tuwalya talaga, keme. Tapos, sobrang torn ako sa dalawa. Si Tiny nag-ano din siya, parang, hindi ma, ito yung unang makikita ka ng mga tao, dapat maganda ka, keme. So, parang, torn kami dalawa. Tapos yung friend ko na isa, si Mick, sabi niya lang sa akin, ito lang gawin mo. Iba si Christian ha. What would Vinyas do? What would Vinyas do? So, ay, mga lalaro. Tuwalya tayo. Let's go. Doon na nabuo yung ano ko na, okay, tuwalya. So talagang galing sa hotel yung tuwalya na yun? Or may galing Pasig Palengke. Pasig Palengke. Tama ba? Sabi mo, galing Pasig Palengke. Galing Pasig Palengke. Pero hindi mo talaga ginamit yung hotel yung tuwalya ng hotel? Or dinala mo lang yung shower head ng... Dinala ko yung shower head ng hotel. Kasi yung tabo ko, nalagay ko dun sa luggage na nilagay na sa sa workroom. Oo. Eh di ba bawal kasi ka na nauna na, kumuha from hotel. So kinuha ko na lang yung shower head. Nabalik ko naman. Tama. There's no magic like the first season of Drag Race. Magkakaroon ng maraming seasons, pero there's nothing like the first one. Kasi ginawa natin yung Drag Race noon ng walang expectations. Hindi nga natin alam kung panonoorin ng tao yun eh. So talagang kung ano man yung nakita nila, yun. Pandemic. Pandemic. Oo. Wala ang designer. Diyos ko, walang nagde-design na Pale-palengke lang. Ang mga gumawa sa akin, mga bakla sa Tabora. Yun yung mga gumagawa. Saka nagtahi ka din, di ba, ng mga outfit mo? From scratch, from tela, talaga. Ikaw din. Yung sa'yo, sabi mo, meron kang parang ex-deal sa costume maker. Parang half lang yung binayad mo, pero sa kanya yung costume. Ang parang tawag semi-rent. First use rent. Diba? Ganon! First use rent. First use. So, gagawin niya for you yung damit. Pero nung nasuot ko na siya, sabi niya, sige na, dagdagan mo na lang ng ilang thousands. Parang 2,000 na lang. Sa'yo Tapos na. sa'yo na. Hindi niya na binawi. Sabi niya, Parang alala ko. parang haggard mo na eh. Sa'yo na.
First news trends. Like, oh my God, hindi ko naisip yun. Sa isa lang yun, sa promo look ko lang yun. Tapos yung mga iba, Mm-mm. nag-rent din ako. Madaming rent actually Rent. dun sa mga nasuot ko. Kaya minsan nagugulat ako, ay, nasa Miss Gay yung pinang runway ko. Nasa parang Bekeme yung ano ko, yung pearl outfit ko. Yung mga gano'n. Sige. Kasi natag ako, Mrs. Keme. yung sunflower look, True. tsaka yung pearl look mo, ganda ng pearl eh. Naalala ko yung mga days na para lang tayo nag-staycation nun kasi parang ang ganda ng hotel natin. Yes. Ang laki ng bed, True. aircon 24/7, tapos may hot shower. Masaya yung experience dun. Parang, hindi naman ako yung tipo kasi ng tao na naka-phone talaga ng buong araw Oo. or naka-TV or kung ano Correct. man. So parang na-enjoy ko siya na parang, okay, chill, relax. Feeling ko kasi ngayon yung mga bagong seasons, no? Parang mas iba yung pressure sa kanila eh. Kasi meron na silang parang notion of what would the life be like after the show. True, oo. Na parang kailangan, oh my God, makakancel ako dito. Or yung mga, Yes. kami kasi Tayo, walang pake, no? Wala, Walang parang- panahon na yun. o Parang basta dead ito. man. Tapos Ikaw ba, nung tayon, wala kang takot na parang, ay baka maka-cancel ako or what not? Wala, gusto ko nga umabot ako ng episode 4 para bayad lahat ng utang ko eh. Ayun lang. At saka parang, okay na yan. Ako, as in, realizing ngayon na sumali ako ulit ng another season, parang, ang dami ko palang, sobrang unaware ko pala talaga nung season 1. As in, pumunta Oo. lang ako doon. Talaga, laro lang siya sa Oo. utak mo. Parang whenever I look back to season 1, sobrang saya kasi. I can't exactly say the same nung nag-global na ako na ano. Kasi parang yun, parang you do it for the TV, you do it for the representation na napakabigat sa likod mo. Parang, when we did Drag Race, it was really just for the love of Saka drag. sobrang timely niya nung panahon na yun. Kasi ang tagal nating walang nakasalamuhang ibang drag queens. So para siyang Parang reunion. Na parang, oh my God, ito na to, racket, Oo, mga sis, may parang- 25 kami. Parang isang malaking racket nga lang siya. Oo. Parang isang racket talaga siya na Na outing, Masaya lang, na magkakasama team yung mga outing, bakla. oo. Oo. na parang staycation lang to na mahaba na may kasamang baklaan, ganyan. And everything po na nakita niyo sa season 1 was just like that. Ang gusto lang namin is, naalala ko, ang goal lang natin nun, galingan natin para magkaroon pa ng season 2. Actually, oo Yun nga. lang yung goal Isa yun sa mga nun. nababanggit nun. Basta galingan natin, sana may season 2. Kasi hindi pa guaranteed yun eh. True. Na ano yun, parang, sana galingan natin para may season 2 pa, no? At magkaroon ng All-Stars, di ba? Oo, Iniisip para na All-Stars. magka-season 2, season 3 para magka-All-Stars. Laban ulit. Correct. Alam mo, nag-guest kasi dito si Turing. Tapos sa pag-usapan namin, yung nag-away kayo sa ano, yung bago siya matanggal. Anong sabi niya? Gusto ko malaman ng side niya. Alam mo, nakakainis ka. Naalala ko dati, lumabas tayo. Okay, alam ko na kung ano nangyari. Parang gumanan ka lang. Oo. Tapos parang di mo naman sinabi sa akin kung ano nga ba nangyari. So, ano nangyari? Kasi di ba, naalala ko yun sa Untucked yun eh, nagkapikunan kayo eh. Parang kinompliment mo siya. Tapos sabi ni Turing na parang, alam mo ikaw, parang I would want to see you fall. Something like that. Naalala mo ba yun? Naalala ko yan. Tapos sabi ko parang, kami. Tapos talak-talakan, ganyan. Hindi naman, kasi, di ba nga, parang meron kasi akong noon pa, yung parang, unsolicited advice. Oo. So, feeling ko mother ako doon. Pero ang dami kong unsolicited advice sa mga tao. Oo. Na parang pure naman yung intentions ko. Yung pala, hindi Correct. naman pala need talaga ng ibang tao. So, parang si Turing, bago siya lumabas sa runway, nag-advise ako sa kanya. May sinabi ako na, Parang mas Hindi ko alam maganda kung yung ito pearl look mo kung wala kang panloob. yung parang yun yung image na pinapakita niya. So, parang, Oo. as in, super ko kay Turing nito ha. As in, first episode din, ako nagtali nung pusod niya. Yung mga Oo. ganyan. Love ko talaga si Turing. Tapos nung hanggang episode 4, parang nag-a-advise ako sa kanya as a Oo. sister. Tapos, nung pagbalik sa backstage, sabi niya, na-clock na siya ng mga judges. Oo. Sabi niya sa akin, sis, thank you sa advice mo ha. Akala ko kasi pinaplastic mo lang ako. Sabi niya, so parang, Yes! sabi ko, saan ang galing yan? As in, sobrang may care ako sa kanya, kaya ako in-advise Oo. yun. Parang umano yung tenga ko. Sabi ko, ganun. Epal ka. Hindi naman solicited advice. Pero pinag-usapan namin yun ni Turing. Sa parang si Turing kasi, parang, alam mo kasi, maloko kasi talaga.
ikaw. So, halimbawa, may mga sinasabi ka, tapos hindi mo siseryosohin. So, parang it's not like, siguro it just came out differently na parang pa-plastic. Pero parang hindi namin alam kung seryoso ka ba o hindi. Oo, Oo, may chat. parang may ganun ganun siya. talaga ako dati. Sis, ang ganda mo. Pero mas maganda ka kung mas maganda ka kung hindi ka gising. Parang mga gano'n. Yung parang bigla kong babawiin ang etos. At that time kasi siguro si Turing, at the verge of, elimination, ganyan. Kaya siguro pitik siya, ganyan. Well, by the time this airs naman, mapapanood mo na yung kay Turing. Medyo dinibdib niya yung, uy, wala daw normal naman daw yung BP. Airtime. Tapos, Hoy, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan yun ng writer talaga. Siguro mga more than 10 times na sa akin natanong. Hindi naman. So yung mga 5 times na sa akin tinanong. Yung, ano masasabi mo kay Turing? Ano masasabi mo kay Turing? Ewan ko. As in, ilang beses ko yun, Turing, yun na yun. Si Mama Honey. Pero, tapos sobrang conversational lang. Sabi niya, ano masasabi mo? Ano ba? Normal ba yung BP? Normal naman daw. Kaya ka may daw. Kasi hindi ko sure. Wala akong alam. Hindi naman ako yung nag-BP. Pero ayun, nag-iconic moment siya. Pero nandito si Turing, in-explain ko sa kanya, hindi, alam mo, sinabi talaga sa amin na normal naman yung BP. Kasi di ba, after wait noon, lang. May sinabi ka din. oo, sinabi ko rin dyan kay Turing, sabi ko, sis, naalala mo, nung tinanggal natin yung gloves mo, ginanon-ganon ko pa yung, normal naman yung capillary refill mo. Ganyan. Capillary refill. Tapos by the time na tapos yung by the time na record mo. Auxiliary record! USB na parang by the time na sabi, nung kinakamusta namin, sabi naman talaga nung mga prod team na parang normal naman siya. Pero siguro kasi at that time, tapos na siya. Tapos na yung himatay moment. Ganyan. So parang ang alam namin, normal na. Yeah. Kaya nung tinanong si Vinya sa confessional, normal naman daw. Yun talaga yung normal Bongga! And yung airtime, lahat tayo sinasabi yon. Hindi lang ako. Hindi pertaining to Turing. I mean, everyday natin sinasabi yung bongga, airtime, umertime ka, umertime. Bongga, airtime. So parang, di bongga, airtime. Di sa kanya napunta yung airtime. Hindi ko naman sinadya. Slight sinadya ako kasi may pikon din ako kay Turing ng Very Light. Kasi talagang minasama niya yung advice na, sabi ko, yun nga. Doon nag-umpisa. Tama yun. Tapos sabi ko sa kanya parang, ano nga ba? May pinanggalingan. Napag-usapan niyo ba to? Never. Pero marami ka rin talagang iconic moments. Lalo na tayo sa Untucked Yes. Yung mga gravity inside the popcorn. Yes. Alam mo, nakakaloka kasi lahat ng mga napanood ko sa TV, nagugulat ako na parang, oh my God. Sinabi ko yan. Yung mga manok mo. As in, never ko naalala. Bakit ko masasabi yun? Ganun ba ako pala? Ganun pala ako. As in, tapos pinanood ko siya. First time kong panoorin yung Drag Race, parang months ago lang. After our airing. Months ago ko lang siya first time pinanood ulit. So okay. parang second time ko palang napanood yung season natin. Tapos parang sabi ko, oh my God. I'm so funny. Parang kung ano-ano lang pala yung lumalabas talaga sa bibig ko. And parang wala kang pake. Masaya lang. Yun ka talaga, sobrang laro mo. Like every time, dog show. Naalala ko, meron ka pang birthday dati sa Nectar na gusto mo ang pangalan, dog show. Playtime. Kasi gusto mong i-playtime lahat. Kahit na nandito si Macte, bukang bibig namin yung mga mo sa backstage. Yung pinagtatatakan mo siya ng pantatak ng Nectar na tite. Kinukulong natin siya sa cabinet. Tsaka yung sinabunutan mo ko. Tapos binato ka na ng basurahan. Tulog na mabas lahat ng basura. Pero ang saya, di ba? Those are the days. Oh my God. Hindi na pwede ngayon. May ilong na tayo. Oo. Pero alam ko dati, nasa La Union, bawal ka dun sa mga waves kasi tatalsik yung ilong mo. Oo, yung parang, mag-surfing tayo na, kaya nyo na yan. Kaya nyo na Dito lang kami sa gilid. First row seat ako talaga ako. How baliw, crazy, and just fun-loving ka lang talaga. Both in and out of drag. Lahat sa'yo, naalala ko pa rin, tinanong mo ako dun sa Mess Heart. Yung lalabas ka yung Mess Heart na parang, sis, ano ba siya? Tapos ang katawang, ako, I get it. Talagang mamatay-matay akong kakatawa sa, tangina, naka-drawing yung Orokan. Naka-drawing. Tapos heart evangelista siya. Tapos parang,
Napanood mo na ulit yung sarili mo nung nag-Snatch Game ka? Yes. Ang painful niya panoorin for me. Talaga? Hindi ko alam kung bakit. As in, parang ano ko siya eh. Awkward. Alam mo, parang Na-cringe. icky moment. Na O, buti ano lang ka? may katabi ako. Habay namin na Wayne. Sabi siya, ikaw na Wayne. Pero ano naman, masaya naman. Masaya yun. Masaya naman yun eh. Pero alala ko yung that time na yun. Kasi talagang Alam mo, ang nagtatalakad na sa saya-saya baba ko naalala ko nung episode na yon. Oo. Uso pa sa atin yung tumatawid-tawid from ibang gigs sa viewing parties. Correct. Oo. Galing ako sa isang racket Tuhod. noon. Tapos, sabi ko talaga, babagalan ko maglakad hanggang matapos yung Snatch Game. Tapos, dumating ako dun sa viewing party. So, yung Snatch Game. So, never ko siya napanood for years. First time ko siya mapanood recently. Oh my months ago. God. Ganun ako ik sa Talaga? kanya. Yeah. Ako, I remembered kasi ang taas, ang ano ko lang din, ang taas ng energy ni Chris. eh. Tapos na nag-boy kasi medyo kailangan mong babaan yung Oo, kasi never akong, lahat ng ginawa ko sa Drag Race, lahat risk. Totoo. As in, wala akong na-practice, walang anything. As in, walang practice sa kahit ano. Kahit yung Chris, experience yung practice ko. Na-experience ko na siya before. Yung boy na-experience ko siya before, pero never ko pa siya na-perform sa drag. So, parang, wala. As in, lahat yon paglalaro, pag-explore, nothing to lose. Correct. Parang ganun siya. Parang pag hindi ko to ginawa, mas magsisisi ako. Oo. Parang sayang. Parang nag-Chris ako, tapos di ako nanalo. Di sana ginawa ko si Boy. Parang gano'n. So parang gawin ko na lahat. Pag natalo, wala akong ibang siyan kundi ako. Correct. Naalala ko yun kasi yun din yung lagi mo sinasabi. Kasi magkatabi tayo, di ba? Kahit sa sa workroom. mirror, Yes. somewhere. Sis, kasi magte-take ako ng risk sa Miss Naglabas ako ng Heart. puwet. Naglabas ka ng puwet. First time ever. Ang ganda nung... Sa TV. Sa TV. Kapal mo ka. Oo, for someone who, Dami. for the longest time, medyo may dysmorphia ka ng konti sa katawan, di ba? Lahat ng ginawa mo sa season 1, bukang bibig mo sa akin yun. Nag-take kasi ako ng risk eh. Yes. Take risk tong si Miss Heart. Kung mag-gets man nila, basta I'll take this risk. Yes. Aswang, take risk. Yung Snatch Game, take risk. Everything was Lahat take talaga. risk naman talaga. Sa design. Di ba Design. sinabi mo pa mukha siyang pangpatay? Ikaw yung nag-suggest ng idea, tapos nung nakita ko siya, tawang-tawa ako. Parang pangpatay. Tapos biglang, ay, sinuport mo yung idea ko, sis. Yung tawa mo, tawang-tawa, sis. Kasi parang kulang nga ng sasha nga. Pero nanalo. Naman. Kalain mo yun. To me, sobrang saya ng memories ko with you sa Drag Race Philippines Season 1. Thank you. Kahit na napauwi kita ng lip sync. Wala yun. Wala yun. Wala. As in, fulfilled talaga ako. Mm-mm. As in, never siyang, hindi ko din pinanood agad. Natatawa lang ako doon sa mga memes. Makita niyo yung picture na yun. No, ganun siya. Lasing. And alala ko, inaawat ka na namin kasi sabi mo, masakit kasi yung paa mo noon. Tapos sabi, hindi, inom mo to para mawala. Masakit talaga. Literal. Tapos tinungga mo yung isang bote. Yes, brigading. Sis, ito pa. Sayang. Enjoy. E di ba ganun tayo sa Oo. rampa? Ay, sa Nectar. Parang hanggang morning. Oo, basta. Shot! Sumat ka, Mac! Sumat ka, Eva! Wala Kasi para sa atin, mas invincible tayo sa stage kapag nakainom tayo Parang mas powerful yung performance pag nakainom eh. Nasagot ba? Kasi there was a time na sinisisi ako ng production. Ako daw yung nagtulak sa'yo nun sa Alam mo, never nasagot. And hindi ko na din siya hinanap. Nakita ko! Kung ano yun, di ba nakita naman sa na nagtakbuhan? Pinakita Tapos, sa may episode. tumulak ba sa akin? Hindi, tumaba ka sa, di ba makapal yung clogs ni Heels ni Silhouette. Silhouette. Mm. Tapos, paglingon mo, ako yung nandun. Tapos yung prod, parang, oy, iba, ikaw daw yung nagtulak kay Venus. Ako ba? May nagtulak sa akin. Naalala ko. Merong... Kung tama pagkakaalala ko, minsan hindi eh. Oo. So parang nakalinya tayo. Ayan, Right. sabihin natin yan. Tapos pangalawa ko, isa lang yung tao na nandito. Tapos pangalawa ko, tapos nandito yung Kembot, Oo. yung mga products. So yung pagtakbo pa ganun, nasa Oo. harapan na ako, naitulak ako ng lahat. Ganun ako ka-sweet. So parang, ganun ka-sweet. Tapos ayun. Alam mo, sis, sobrang iniyak ko yung lip sync. Kasi parang feeling ko na parang of all people that I'll take away a spot from. But kay Vinyas, parang
Yeah. More than the trash incident. Hindi naman yun yung talagang iniyak ko pagbalik ng hotel. Eh. Yung after nung Talaga? lip sync natin. Tapos naririnig kita, pabalik ka, lasing ka pa rin. Yeah. Nasaan yan? Ganun ka sa hotel. Nakaharap lang ako. Ilabas ko si Alfie! Si Kuya Alfie yung aming Yung pogi Security naming sa officer. QSO. nangaharap lang Nasaan ako. si Tiga. Alfie? Pwede na yan! Oo, kahit sa ospital daw, bakit natahimik? Gumagano ako sa ospital. Sobrang lasing mo. Oo. After kasi nung filming nun, diretso siya sa, Diretso na ako sa ospital. Sa ospital. Bakit ang tahimik? Tahimik lang dito. Hello! Gumagano ako. Kinakwento nga sa amin ng mga nakakatawa na parang talaga, very Vinyas. Nakadrive ka pa na pumunta ng Hindi na, Hindi nakabura na. na ako. Oo. Kasi ika na ako nun maglakad. Tuloy pa rin yung ating amazing season 1. And talagang marami ring nagbago sa mga buhay natin after Drag Race season 1. Yeah, Diba? super. One of which sa mga naging achievements mo is of course, nakapag-produce ka ng song. Na-release na ang aking EP. Talaga? Yeah. 5 songs under ABS-CBN Music. Wow! Oh my gosh. By this time. Sana nag-trending na yung mga iba by this time. Maganda siya. Happy. Diba? And ito yung mga bagay na gusto mo. Kasi naalala ko nung Nectar, you've always wanted to take risk to do a live musical sa birthday show mo. Yes, oo. Na ayaw ng, na parang hindi kasi ganyan yung drag ng Nectar. Parang, Hindi naman ayaw. Pero parang Actually, supportive. supportive si Dad. Daddy David. Ako lang talaga hindi ready. Ah. Ako yung hindi ready to do it. Actually, yung mga birthday show ko before nung wala ka, live singing yung ginagawa ko dun sa Old Nectar. So, nung dun na sa New Nectar, walang monitor, yung stage, walang. So, parang wala ko naririnig. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Parang gano'n. Pero tapos, nung pumasok ka na, unti-unti na nasira yung boses ko nun sa Nectar. Kakainom, kakasigaw, gabi-gabi. So, parang blessing in disguise sa akin yung pandemic. Kasi feeling ko kung hindi nagkaroon ng pandemic, kaboses ko na si Iya Mina. Feeling ko lang. Hindi kasi si Iya Mina nagkwento din na parang ganun, maayos to yung boses niya dati. Tapos dahil sa kaka-inom niya din, hosting and whatsoever, naging ganun yung boss niya. So parang, munti ka na ako maging ganun. Butil lang naagapan. 6 months after, nung nag-pandemic, 6 months pa bago ako nakakanta. Talaga. O tsaka alam ko, pareho tayo ng vocal coach Si Teacher Sweet. Teacher Sweet. The company. Of the company. Oo, naalala ko yung pag may mga lessons siya. Parang si Vinyas yung nagpa-train kasi ako for global. Di naman nagamit. Bukod sa lang naman ang naging At least naka-place. siya, diaphragm. Yeah. Nagamit din lang siya. Pero parang naalala ko talaga intensive yung training nyo. And parang I was so proud. Parang, kasi, alam mo yon before Drag Race, naririnig-rinig ko na sa'yo yung mga small dreams na gusto mong marating Gusto mo maging stand-up. That there was a time na gusto mo rin mag-stand-up comedian, gusto mo magsulat ng mga jokes. Yes. Pero isa talaga sa mga gusto mo ng maging live singer. Yes. And nangyari na siya. And then, Rampa. Yes, of course. Oo. Hindi lahat ng queens ay nagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng sarili nilang bahay, di ba? Totoo. Ano pa yung parte sila kung paano binuo yung bahay na yun? At ang laking pusta niyan, Super. ng business-wise, tsaka oras, energy mo, tsaka yung pag-cultivate at pag-nurture ng mga mas bata. Oo. Ang feeling ko, ang sakit sa ulo. Ilan lahat ng Ramparinas? Ay, dahil talaga. Masakit sa ulo talaga. Parang, oh my God, ganito yung... Natatawa na lang ako kasi pasaway din tayo sa Nectar dati, di ba? Tapos parang, mag-ano tayo, kaya, ganyan. Tapos ngayon nararamdaman ko siyang ginagawa sa akin ng mga bagets. Parang, okay, go, sige. Ang sinasabi ni Daddy dati, and Daddy David is, bayaan mo sila, mga drag queens yan. They will do whatever they want. Mga diva yan. Gawin nila kung anong gusto. Sorry, hindi drag queen si Daddy David. Drag queen din kami. Mas diva ako. Pero nakikinig naman yung mga bata. And correct. Happy na, nung mga panahong natatakot sila sa akin, dahil binabaril ko lahat ng mga kailangan barilin noon. Ngayon na maayos na sila, sobrang mas magagaling pa sa akin yung mga bakla So pag
sinasabihan, nakakasama ko sila nitong mga nakaraan. So sabi ko, nakikita niyo yung mga videos niyo dati. O, di ba? Naintindihan niyo na ako ngayon. Tapos, grabe. Oo. Tsura namin dati. Kaya pala, ganyan-ganyan. O, di ba nga, hindi ko na kayo pinapagalitan or binabaril kasi magaganda na kayo, presentable na kayo, ganyan. Kasi di ba minsan parang Correct. kala natin sobrang ganda na natin, sobrang perfect natin. Hindi natin nakikita yung perspective ng audience and Correct. all, ganyan. So, bongga naman. I'm so happy to be part of their journey. And Tama. natawagin nilang Ma. And I know marami sa kanila magiging superstars someday. Yes. Like, talagang iba yung caliber ng quality and caliber ng show ng Rampa. Yes. Parang I can say it's the best show in the world. wow. Yeah. I've been to iba't ibang drag show show. I've been sa iba't ibang drag show sa halos madami na, iba't ibang kontinente, ganyan. Pero ibang level to mga drag queens natin. Totoo. Totoo naman. So, makes me curious, no? Paano magdisiplina si Vinyas sa masungit ka bang, ma'am? Sa tingin niyo, sa inyong Masungit tatlo, ba sinong ako? pinakamasungit ka ba? Ano ba ako? Ako yung, pinakamasungit si Precious. Siya talaga yung galit talaga. Galit, literal na galit. Ako yung sarcastic. Kaya parang mas takot sila pag ang galing mo, no? Pero Hindi nga nila alam kung totoo. Tinatry ko ng baguhin. And kinakausap ko na din sila na directly recently. Pero like, hindi ko na din sila dinidisiplina kasi napatunayan na nilang magagaling sila. So parang, ang mga pang-disiplina ko na lang sa kanila is time. Tapos, pag kinakausap ko sila parang, okay, sige, pwedeng maging ikaw yung pinaka-talented na tao pinaka-talented na drag queen, pero pwedeng ikaw din yung ayaw makatrabaho ng lahat. Ginaganon ko na lang sila kasi late ka. Yung mga ganon. Totoo. So parang, madaming mas talented sa inyo, pero Correct. madaming talented na hindi nabubuk dahil hindi professional. Mga ganyan yung mga... Tama. Alam mo, kasi Hindi ako nalilate, alam niyo yan. Totoo. Kung meron man talagang work ethics na dapat pamarisan ng mga young queens is yung work ethics ng Divine Divas. Always come on time, always come in prepared, talagang head to toe. And talagang kasi tayo yung naka-experience nung talagang we did drag to put food on the table. Yes, oo. Na Igapang talaga. Kahit wala kang Igapang. tulog, Lola Remedios na lang tayo. Nalala ko dati, buhay ka pa. May Remedios ka muna. Pasabog yan, bubuhay ka dyan. Diba? Merong yung Pride 2019, yung meron tayong racket na nag-cycling. Cycling tayo. Cycling pala. Tapos kasali pala tayo sa cycling. Akala ko magpa-perform lang. First Ngatog-ngatog yung... time kung Oo. mag-cycling noon ever. Nang nakadag sa mga ngatog-ngatog yung... Anong ginagawa? Nagaganto lang, isang oras. As in, takang-taka ako. Oo. Tapos ngatog-ngatog yung hita ko doon. Pagkatapos, tapos takbo kami sa Pride. Marikina Sa Pride. Marikina pa, sa River. Tapos sobrang Nectar. traffic. Sobrang lala nung traffic sa Marikina Sports Complex. Mula sa Marcos Highway, nilakad natin in drag Yes, papunta papuntang Marikina. sa Marikina. Tapos ang tagal-tagal nung show. Tapos tsaka tayo tutuhog ng At Nectar. umuulan. At umuulan. Buti na lang may Putik-putik kotse pa yung nun. stocking. Yung mga Pero ganun. on top of that, galing pa tayo sa show before. 'Di ba? Tapos 9 Oo. a.m. call time natin dun sa cycling class. So parang 2 hours lang yung tulog. So parang Correct. pukpukan talaga. Pero hindi malilate. Gagawa ng paraan. Na rin, alam mo yun, kasi umabot na tayo sa point na maglalakad tayo from point here to point to go just to Para make it on umabot. time. Oo. At dati, hindi pa natin alam yung concept na dapat maka-perform tayo dito para magpasikat tayo. Para walang marketing, Gusto talaga natin. Pero yung ethics, the work ethics is always there. Tama ka eh. Alam mo, sa drag scene ngayon, sa sobrang daming magaling, yung talent is just a starting line. Mhm. It's a bare minimum. Yes. Talent is not even a guarantee kung tatagal ka sa industriya. Well, yan ang mag-aano ng sustainability kung para sa itong industriyang to. And you've made such amazing talents. Meron ka mga favorites? Sa Rampa. Sa Rampa? Nako, lalaki ulo! Hindi pa naman ako nagbibigay naman. Pero, I have my favorites. Pero, di kasi sumisip-sip sa akin eh. Talaga? Nagsabi ba si Brigading at Precious? Hindi naman. Ayoko wag muna. Sige, wag ka magsabi. Wag muna. Pero, ang daming magaling sa kanila. Ay, hindi, sige. Monthly, meron kaming top queens out of
24 pa ba sila? 24 sila sa rampa Mm-mm. ngayon. Hindi kami nagtatanggal for the sake na magtanggal. Parang inaantay namin silang sumuko. Pero Tama. itong mga nandito talaga ayaw nilang sumuko. Tapos parang pinukpok na sila ng 1 year pa lang sila na nagdadrag. Oo. Pero to talk at inspired sila with each other. Pero ang nasa top ng list lagi ay syempre si Kifi Nicole, Aha. anak ni Precious. Talagang sobrang talented at totoong babae, bongga. Oo. Si Janine Ninja Ahan. na magjowa na sila. Yeah, Hindi correct. ko pwede sabihin. Pwede naman. Pero next is si Bomba Ding Naha. na ibang level din ang talent. Nag-umaat Correct. sobrang. Itong tatlong nasabi ko ay mababait at talented Oo. Yung mga sumunod, mga talented na lang. Si Kiari, nasa Oo. gitna pa, mabait-bait pa yan. Oo. Si Kiari. Pero tapaka-talented ang ganda-ganda sa stage. Si Katana, Oo. ito, talented na lang to. Si Katana, Oh my God! tapos hanggang sa ano na yun, mga sumunod. Hindi, Oo. pero lahat naman to, mga bata and still Oo. learning. Correct. Yung iba, mga hindi naman from Manila. Actually, madami, may mga hindi talaga taga Maynila. So parang parang tinetest pa lang yung waters Oo. dito. Pero grabe, ang laki ng future nitong mga baklang to. Yes. And ang swerte for them to be trained by some of the best in the industry talaga, which is kayo. Parang yun nga, talagang swerte din kasi wala namang ganyan tayo dati. Wala. We o get to dati, figure out. parang dati hindi ka nila ititrain kasi pag tinrain ka nila at naging mas magaling ka sa kanila, gawin mo yung pwesto nila. From ito yung nagpapakain sa pamilya. Dati harangan Oo. para makapasok ka sa bar or whatever. And we're so lucky na nasa position kami na hindi na namin kailangan makipag-agawan ng position para magkaroon ng bagong platform itong mga Correct. bagets na to. And sana, di ba, parang someday i-pay it forward din nila. to the Correct. newer Eventually sila, generation. magagawa na rin sila ng mga sarili nilang mga house. Yeah. Ganyan. Now, speaking of house, Mhm. ikaw ay nagbalik loob sa ating house sa Drag Race. Station Royale. Yeah! Oh my God! Second time siya. Shucks, parang, ngayon pag binalikan mo yung season 1 natin ng Drag Race, kalahati na sa atin all-star cast Oo eh. nga, Diba? pasabog. I think talaga namang the pioneer season is like really something. Kahit yung cast, deserve naman natin. oo. There was a time dati kasi parang nagpapaka-humble pa ako eh. Pero no, well, speaking naman your truth doesn't mean na you're looking down at others. I really believe na iba talaga yung season 1. It's built different. Iba Yes, kasi talaga yung siya. mga feeling ko tama ba? Halos lahat ng cast sa season 1 ay mga before pandemic na queens. Mga Oo. built with experience, Correct. hindi inspired by Drag Race, ang inspiration, yung mga ganun. So parang Oo. ito yung feeling ko lang to Meron namang mga matatagal na drag queen sa season 2 at season 3. Oo. Pero, ayun. Tapos iba yung pressure during that time. Walang pera mga bakla. Totoo. Pandemic. So parang ang raw, ang fragile, Oo. ang mga ganon. Tsaka yung pagmamahal natin sa drag, kasi drag is not a very well-paying job. So, kami yung mga tao na pinili to do drag consciously, not thinking that we will be famous because of the show afterwards. Yes. Talagang, Hindi pa natin alam kung pwede ba talagang maging career ang drag. Oo. Diba? Kaya ba talaga tayong buhayin ng pagdadrag nung mga panahon na yon? correct. Pero buhay tayo. Yes, and bumalik ka na ngayon the second time around. Yes. So, anong feeling going back, walking into the workroom for the second time? Yung feeling ngayon ay may takot ng konti na parang sana kasing saya ko yung Vinyas na ako nung lumabas ako noon. Correct. So parang ano pa ba yung mga gusto kong maipakita? Ano pa ba yung mga di parang ganoon. Parang ito yung tinitingnan ko as my resume, di ba? Right. Parang as a drag queen. Ayun, may takot pero at the same time may excitement. Kasi parang, Yes. oh my God, season 1, ang ganda ko na. Totoo! Oh my God, like can we just take the moment to appreciate your body, your skin, your face, parang ano siya ha? The glow up is real. Talagang Thank all-stars you. glow up. Hindi, ang saya lang kasi parang
deeper na din yung pagtingin ko sa Drag Race. Parang, Right. unlike, di ba sabi ko kanina, parang nung pumasok ako doon, wala akong plan. Kahit yung pambansang bunganga, lumabas lang yun on the spot. Hi, ako si Via sa pambansang bunganga ng Pilipinas. Lumabas lang yun. Ngayon parang, okay, ano dapat ang entrance line ko? Wala akong entrance line ng season natin. Ganun ako ka-lost. Or, hindi naman ka-lost, ka-wanderer. Ka-carefree, oo. Parang carefree na. Oo. Tapos ngayon parang, okay, dapat may gusto na akong mabanggit sa magiging lyrics ko. Dapat may gusto na akong i-share deeper, hindi na lang pagpapatawa. Dapat may mag-practice na ako ng snatch game, mag-practice na ako, mag-aral na ako, mag-dance class, kahit papano, lahat parang ito yung mga gusto kong gawin noon pa. Gusto kong mag-dance class, gusto kong mag-ganto, gusto kong mag-ganyan, mag-acting workshop, care of evil queen. Ayun, so parang ito yung mga bagay na gusto kong gawin noon pa, pero parang walang chance para gawin siya. Walang reason para gawin siya. Pero alam kong gusto ko siyang gawin. And sabi ko, okay, gagawin ko tong journey. This is a healing process for me. Ito yung mga, nung bata ako, gusto kong mag-enroll sa mga gantong bagay, pero wala kaming budget, walang ganyan. Gusto kong mag-painting, gusto kong mag-ganto, ganyan. Lahat to nagawa ko during this season. Mag-design, mag-ganyan. And sobrang hands-on ako sa buong journey ko. Yes. And parang sabi ko, parang I'm so proud na banggitin kapag napanood ko to someday na, oh my God, nagawa ko yun. Parang ganon. Imagine having the chance to do your favorite thing in the world and favorite show twice. Yes, hindi lahat nabibigyan ng diba? chance. So parang, I feel so lucky talaga ng sobra na parang, talaga, ako ulit. Hindi naman ako umabot sa top 4 nung season natin. Tapos, parang, alam mo yun, parang, bakit ako ulit? Ano bang nagbago sa akin? Nag-trend ba ako recently? Meron ba akong controversy or kung ano man? So parang, ang sarap lang sa feeling na nagtiwala sila na ang laking production nito, gumasa sila ng milyon-milyon para ma-mount to. Correct. Tapos sa akin nila isinugal yun para alam nila na may manonood sa akin. Parang gano'n. Kasi alam mo, talaga namang all-stars material kasi. Kahit naman nung in-announce pa lang yan, meron na akong sarili kong wishlist, talagang top of mind. It's like talagang, number 1 sa balota, talaga dapat Venus Deluxe. Thank you. So, go. And ang sarap pakinggan yan kasi minsan parang, kahit ikaw na-experience mo ito, parang mapapa-question ka, di ba, minsan sa pagkatao mo, sa pagiging artist mo. Deserve ko pa ba to kung nasaan ako ngayon? Parang, what's next for me? Ang dami ng mas magaling, ang daming mas deserving. May season 3 na, ang daming, nasaan ako? Parang ganon. Tapos, yan, na-invite ako ulit. So, parang, kailangan mo lang talagang kumalma kasi your time will come and come and come. Tama, and as long come to as- me, daddy. Tsaka you just do your work. Like, ikaw lang. Like, you just do day in, day out. You just keep showing up. Eventually, talagang, hanggat hindi ka naman sumusuko, talagang tutuloy na papasok lang din ang opportunities sa'yo, di ba? True. Anong feeling na makita ulit si Mama Pao this time? Nakaka-surprise si Mama Pao this time. As in, Really? ang saya-saya ko siya. Entertained ako sa kanya. Totoo. Ibang level yung hosting ni Mama Pao this time. Effort siya sa hosting this time. Good vibes siya. Okay. Tapos, ang saya ng mga lines. As in, tawang-tawa ako. Ako yung pinakamalakas tumawa lagi sa mga lines. Hindi ko alam, baka nag-evolve na yung joke na mga nasa isip ko sa mga tito jokes na mga may part na gano'n. Pero as in, tawang-tawa ako. Tapos, yung mga iba, parang gagawin sila. Pero aliw na aliw ako. Yung mga very sugod bahay gang na jokes na gano'n. Na parang, ang cute-cute ni Mama Pao panoorin. Parang, oh my God, pinapanood ko to sa TV dati. Ganon. Iba-iba si Mama Pao this season. Wow. Pero was there like ever a feeling na parang, oh, Mama Pao, this is the second time makikita mo ako. So, do you like what you see? Parang, was there like, Every time na lumalabas ako sa stage, gustong-gusto ko nakikita yung gasp ng mga judges. And parang madalas ko naman siyang na-achieve this season. So, super happy ako. Ngayong season din nabanggit sa akin yung talagang as in standing ovation, yung mga ganong level. So, parang ang saya sa feeling na, oh my God, this is my art. Na parang
tatlong tao lang tong nasa harap ko pero parang sobrang worthy nung sleepless nights, Tama. nung mga panahong stress na stress ako na parang, oh my God! As in, may mga ganung moment ako, yun na Oo. parang paiyak na lang talaga. Pero sabi ko, worth it to one day. And nung nakita ko yung mga tayuan nila, may nagsabi Oo. pa na, golden buzzer daw ako. Yung mga gano'n na level. So Oo. parang sabi ko, thank you. Parang gano'n. Very validating. Talagang for you to hear that. Kasi parang kahit din nung season namin, parang feeling ko, first time din kasi nila maging judge noon. Mm-mm. So parang, alam niyo rin ba, parang kung nangangapa kami, nangangapa pa rin sila. So by this time, siguro naman talagang when they, medyo mas may bearing na yung, mas may context na when they give critiques. Yes. Tapos ano namang feeling, sister, na may mga kasama kayo na ibang lahi? May language barrier ba? Sa May cast? language barrier ba? Actually, mas nahihiya ako mag-English sa harap ng Pinoy. Kasi parang yung, pag may mali ka English, parang, Kasi mga Pinoy, grammar conscious masyado. diba? Nakakatawa kasi si Kiana. Iba na. Pero, nagkaroon kasi si Kiana ng parang parang running joke lang namin mga Pinoy na parang pag may English yun siya parang, you know what, you get the Di ba? The sis. Hindi na matutuloy. I hate because yung Yung mga ganun siya. Parang ang cute. Pero yung mga AFAM naman, walang pakialam. So, maghalo-halo yung Taglish. Actually, gusto nga nilang maintindihan tayo. So parang, na-realize ko this season na parang yung English na insecurity natin ay na-instill lang sa ating mga Pinoy kasi pinag-aaralan natin siya simula ng mga bata. Correct. Pero kapag nakausap mo na yung mga AFAM, nagkakaintindihan naman kami. Tapos lahat din sila, hindi din English yung first language nila. So parang lahat kami nagtatry to communicate with each other. Right. And bongga din naman yung producers ngayong season kasi hindi naman nila pina-feel na kailangan kung ano lang yung language nyo or English lang the whole time. How does it feel to compete again with your sister, Brigading? Oh. Dati, iiyak ka yung nag-bottom kayo eh. Oo. As in, hindi ka mapatahan sa likod. Hanggang sa likod, umiiyak ka pa eh. Naalala ko yun eh. But how does it feel? To compete again with Brigading, sabi ko nung season 1, parang, kasi sobrang pure lang talaga ng love ko with all of you talaga. Kanino ba ako irita nung season 1? Wala. As in, lahat talaga nung kay Silhouette ako natatakot. So parang hindi ko siya masyadong kinok-close. Kasi may mga bulong siya may mga kandila siya sa kanya. Pero lahat talaga parang katulad nun yung kay Turing na parang may advice. Or si Brigading, talagang sister na love na love. Tapos nung napanood ko tong season 1, yung mga... Siguro, do pala si Brigading nung season 1. First time ko, recent ko lang pinanood, diba? Tapos recent ko lang na-realize na. So parang coming in once again. So parang sinabi ko, okay, I need to guard my heart ng kahit paano. Kahit sobrang sister ko to, this is a competition. Pero hindi siya something personal for me. Itong competition, siya sa akin, racket lang siya ulit. Hindi siya personal na like magsisira ako ng sisterhood for this. Wala. Nag-usap kami ni Brigading din na parang sabi niya, gusto niya daw sa akin bumawi. Sabi ko, kinausap ko siya. Sabi ko, alam mo bang ako pala nung season 1? Kailangan mong panoorin yung sarili mo. Kailangan mong panoorin kasi kahit siya hindi niya daw pinanood yung sarili niya. Talaga. So sabi ko, kailangan mo siyang panoorin sis para malaman mo kung ano yung mga pinagagawa mo, yung mga ganyan-ganyan. Tapos nung pinanood niya, sabi niya sa akin na, sis, magtulungan tayo. Gusto kong bumawi sa'yo this time. Yung mga ganyan-ganyan. Kasi yung mga... As in, kuwari, pag inaaway nyo siya, yung mga brand, may brand yan, di ba? Hindi ba yan? Ako yung talagang, protective ka sa kanya noon sister ko talaga to. Tapos ako pala hindi niya pinagtatanggol. Nararamdaman nila, lasing pa ako. Pero, all fun naman yun. Pero like, this season, pinatry niya talagang bumabawi siya sa akin. Okay. And the happy naman ako na, she's there and alam kong kinakabahan siya minsan. Kinakabahan din ako minsan pero naghahatakan kami ng energy na no sis, wag mo entertain yung thought na yan. Wag mong, yung mga ganon. So sa cast ng Slaytion Royale, bukod kay Brigading, meron ka bang mga particularly na mas naging ka-close mo? Ay, favorite ko si Mother. Suki Doll. I love her so much. Really? As in,
As in, para kaming may connection ng bonggang-bongga. Baka ako lang yata to, charing. Pero I love Suki Doll so much. I've learned so much from her in a short span of time. I've worked with Suki Doll sa one of the drag brunches sa LA. And talagang sanay sila sa ganyan kasi wala silang PA. Wala silang assistant. Oo. Talagang siya lang mag-isa, siya pa nag-drive 2 hours to Palm Springs. At to And think ano? na yung mga presyo ng mga damit niya yung mga damit niya na binibenta ay kapresyo na ng second hand na kotse dito sa Pilipinas. Pang down payment na sa condo pero wala siyang assistant. Oh my God! Tayo na naman 1,000 Tama. yung TF natin. May assistant tayo. Totoo. Sa Nectar, di Si ba? May. Nasaan ka man, May. Diyan ka na lang. As in, kaya iniinggit ko siya ng bonggang-bongga. Sabi ko, ay, dito ka na tumira. Oo. Siya nagtatahi from scratch ng lahat ng mga binibenta niyang outfit sa buong mundo. Yes. As in, walang tumutulong sa kanya. Oo. Sabi ko, dito ka sa Pinas. Correct. At ano ka, madam ka. Si Suki kasi, alam ko din si Suki Doll has made looks for Pythia sa Global. Mga looks ni Canada's Drag Race. Yes, si Isis Couture, Hindi na host. ni Brooklyn Heights. Heights. Halos lahat ng looks ni Brooklyn Heights. Di ba ang gaganda pa sa Oo. gawain ni... And, tinalo ko siya sa design challenge. As in awe ako sa kanya. Yes, Pag, yes. pag nakikita ko yung damit, parang, oh my God, ito yung level ng drag na parang sa kanya ako na yung starstruck Wow. sa lahat ng queens. Wow. Parang Wow. Amazed ako Deserve. sa artistry niya kasi alam kong siya yung gumawa. Lahat ng looks niya siya yung gumawa. Wow. Except one. Pero like, imagine, tapos pati marunong din siya mag-hair. Ginugupitan niya yung sarili niya. Can you imagine? So, sobrang immense talent in one person. Tapos, sobrang articulate ni Suki Doll. As in, tapos, doon ko lang nalaman na mother pala siya sa kanila. So, may house siya. Tapos, as in, very nurturing siya. Kasi sabi niya, anuhin mo yan, lagyan mo yan ng ganito, keme mo yan, tinuturuan niya ako. So, para akong may nanay sa loob ng Cute. competition. Eh, ikaw, magaling ka pa naman sa unsolicited advice. Oo. Tapos ngayon, Sa kanya, nangingi ako ng mga advice. solicited Sa advice. loka siya, natatalo ko siya. Tapos sa mga bandang dulo na sabi, no, I'm not gonna let you take my win again. So, sorry, mother. Cute. Alam mo, saan ako pinaka na-amaze sa kanya? Kung tayo Saan? gusto natin ng ostrich feathers and all that, siya, alam ko na yung feather niya, meron siyang eagle feather. Okay lang, te. Ganong level yung drag niya, te, na parang, what? Eagle feather? feather? Parang, ibang level talaga. Fabulous siya. Ibang level si Suki Doll. Talagang parang sabi niya na, kung dadating ako dito at ako ang fashion queen ng buong mundo, dapat tatak. Tatak talaga. Oh my God. Fairness. Exciting. Na-imagine mo magsusuot ng Yes. eagle feather. Hindi. Di ba? Bakit? Quail egg. Galing, pasabog. Pero ngayon, aware na tayo, pwede pala yun. Pwede pala yung eagle. Hindi kasi sa Canada talaga, readily available yung mga ganong feather. Di ba sa atin parang ang mahal ng mga pheasant feathers, yung mga Oo. tiga ganong kalaki. Kay Lapithia kasi parang sabi niya, may ganyan yung lolo ko sa farm lang na parang pinipitik lang nila. Okay. Tapos, meron pa siyang isang organza doon na parang sobrang flowy. As in, yung organza, gaganyan mo sa hangin. Tapos pwede mong paypayan. Tapos lumilipad siya. Ganong level. Na nabili niya from Japan na parang 100,000 pesos ang 10 yards. Parang ganon. So parang, as in, ganong level yung fashion niya. Oh na my parang God. Pasabog. Oh Pasabog my talaga. God. Excited. Gag. So sis, now that you've come so far from the Little Viñas na sinasamahan ko pa nun dun sa Pilapil Street, diba? I used to be a part of all of the little dreams that you had. Yes. And then Drag Race happened, and then nagbago. It was a whirlwind for all of us. Nagbago yung mga buhay natin. Meron ka pa bang mga pangarap for Christian? Alam mo, noon pa naman, ang dami ko pa rin pangarap and ang dami ko pa rin namang hindi na-achieve. Like yung magkaroon ng one-person show na parang live singing, stand-up comedy in Mga Bianca one. Del Rhea. Parang mga- mix siya with everything na napanood ko sa buong mundo. Yung mga Correct. ganyan na gusto kong mayari siya someday. Ang dami pa talaga na, pero ngayon, alam kong someday ma-achieve ko yun. Kaya ang ginagawa ko ngayon, parang
nagtatanim ako pa isa-isa. Mm-mm. Parang, sige, mag-vocal lessons tayo. O, unti-unti mag-diet tayo, mag-workout tayo para yung stamina. Correct. O, unti-unti magganto tayo. Parang ngayon ko tinatanim and kapag nag-align na lahat ng stars, okay, gawin na natin yan. Ready na ako. Perfect. Pero anything that's not related to drag. Not related to drag. Magjowa. Ano? Di ba nagjowa? Ewan ko nga eh. Bakit di ako nagjojowa? Asan ka na ba? Like, May mga ano, lumalapit NBSB ka? naman. NBSB ka? Parang. Parang diba? Di ko pa Hindi ko wala din akong alam. kilalang, wala pa ako naaalala since I met you. Hindi, parang nagka-jowa ako pero laging 1 week, 2 weeks. So, hindi talaga jowa. Oo, so Walang parang serious fling-fling lang. relationship. Hindi ko alam. Alam mo, recently nga may na-meet akong guy tapos parang gusto niya akong seryosohin. So, bigla siya nag-advise sa akin na parang, alam mo, pag masyado ko nasanay na single ka, dadating yung araw na ayaw mo na magka-jowa ever kasi masaya maging single. Nasanay ka maging independent. And parang ako na yun ngayon. Charay. Oo, I get, Hindi ko super alam. gets yung hyper-independent mo na. Oo. Na parang, kaya mo bang tapatan yung klase ng pagmamahal na kaya ko ibigay sa sarili ko? Ewan ko, feeling ko naman kaya naman tapatan ng mga iba. Kasi mayama yung sarili ko nitong lagay na to. Pero, ang tagal mo naman, be. Hindi, actually, may mga dumadating. Hindi ko alam. Parang natatakot ako or I don't know. Parang gusto ko muna maging settled sa sarili ko. Kasi parang ako yung safety net ng family ko eh. Parang if all else fails or whatever, nagsusupport ako sa family and all that. So parang gusto ko munang maging settled, maging sure with my future alone. And then tsaka tayo maghahanap ng sure din with his future and then mag-merge at magpakarami. Tama naman yun. Family always comes first. Oo. Tsaka drag race, kakayanin mo ba mag-drag race ng may jowa? Parang ang hirap. Naman si Brigiding parang okay naman. Parang lang. Tsaka hindi ko alam. Hindi ko sila tinatanong. Oy, Kaya ko tsaka yung mga nainggit. sisters mo ha, sa Precious. Mga Deserve may na ni jowa. Precious mag-jowa. 40 na siya eh. Charing. Actually, oo ga. Kaya ngayon pa lang ako nag-e-enjoy. So, kaka-28 ko lang. Magta-29 na ako. So, parang hindi pa ako pressured. Na parang, ay, dapat may jowa na ako. Wala pa ako doon. Tama naman. Tsaka you look so good now, sister. It's like, mas mukha ka pang bata simula nung una kita nakilala ng 2019. Fun Mas fresh ka. fact! Fun fact. Mas magaan na ako kumpara nung 2019. How much did you lose? So, from 87, ngayon ay 71 na lang ako. Wow. Kayo na mag-math. Anong diet mo dyan? Anything special that you did? Ang pinaka-diet ko talaga siguro is my relationship with food. Talagang Meaning? nagbawas ako. Wala, no Oo. sugar. Ngayon lang ako Wow. uminom ulit. Black coffee, chia seeds, mga ganyan. Chia Tas seeds. workout. Anong workout routine mo? Hindi siya routine. Workout pag Program. may time. Hindi siya routine. Workout lang kung kailan ko bet. Pero you Parang make it a ganun. habit na merong movement. Before Slayshan, every time nag-workout ako, mga 3 times a week, ganyan. Pero Oo. after Slayshan, parang mas choice ko ng sumayaw sa mga performances, Yes. mas ganito. Totoo. Mas pinipili ko ng maghagdan kesa Correct. mag-escalator kung third floor lang naman. Yung mga ganun, parang hindi ko na siya nakikita as burden. Parang nakikita ko siya as, shit, may malulus ako ditong kaunting calories or In-incorporate whatever. mo na yung movement talaga sa Yes. everyday choices mo. Oo. Kasi parang nakaka-happy din pala siya. Parang na-appreciate ng mga tao yung effort mo. Yes. Yung mga gano'n, parang may nga na-inspire. Tama. Kahit hindi ko naman masyadong pinopost kasi parang I was once there and alam kong pwede naman akong tumaba ulit any moment. Correct. So parang ina-enjoy ko lang yung time na nagda-diet ako, ganyan, and kung hanggang saan yung kakayanin. Although di ko naman pinaparasayan sa sarili ko. Parang chill na diet lang. Lovely. So, sister, I always ask this question sa lahat ng mga naging guests ko. Knowing what you already know now, nag-Drag Race Season 1, nagkaroon ka na ng rampa, meron ka ng EP, your career, and now you're back for Station Royale and all the amazing opportunities na mag-open pa for you in the future. What would you tell your younger self? Just do you. Parang
walang may pakinang kung ano ka, kung anong ginagawa mo, and naaaliw yung mga tao sa mga pinagagagawa mo. Natutuwa. May mga naiirita, may mga napipikon, pero madami ang naaaliw, nai-inspire. Tama. Even si Meme Vice, sinabi niya sa akin nung nakabonding ko siya na parang, alam mo, Venus, parang ikaw ako, nung napanood kita sa Drag Race, na parang, yung bahala na, kahit anong manyari, tapos magsasorry na lang. So, so parang feeling ko, nag-ano yun sa puso ko na parang, okay, gawin mo na kung anong gusto mong gawin. The right people will appreciate you. And Correct. yung mga tao na hindi ma-appreciate yun won't matter to you. Tama naman. So, wag ka naman pressure lagi. Although yung pressure for you is helpful for you to achieve much greater things, and tuloy mo lang yung pag-explore mo ng mga bagay. Kasi kada explore mo, may bago ka na di-discover na something na malay mo magpayaman sa'yo. Parang si Mariah, tinry mo lang one day, nakapag-business class ka sa aeroplano dahil kay Mariah. Ay, oo nga. Oo, yung nilipad ka for Mariah. My God, that is crazy. I mean, even before, sister, like the moment I saw you, you're just brimming with so much talent and spirit. I think yun yung yung hindi ka ma-hold back. You just want to enjoy life to the fullest. You've always been that kind of person na parang, go, laban yan! Because you just, ayaw mong ma-FOMO. You want to experience everything. You want to grab everything by the ball, seize every opportunity. And talagang, it's just that, it's such a joy to watch. And parang, we don't always get to catch up. But you always know that I always watch you. I always root and cheer for you every time I see you. And yeah. And it's just as very nice. And I'm just very, very proud of you. Thank you. I'm also so proud of you, Eva. And nakalain mo yun, drag queen ka ngayon. Can you imagine? Parang ang dami-daming opportunities for you outside drag. And pinili mong maging drag queen. And I'm so happy na sa dami ng pwede mong ikayaman, drag ang nagpayaman sa'yo ngayon. Sa atin. Happy to see you like this, and you're so inspiring. I'm so inspired by you too. Thank you. I love you, sister. Whew! Nakakatuwa naman. Oh my God. So guys, this is it for this episode of Evangelism. Mrs. It. Mrs. It. So sister, anything you want to promote? Ikaw sis, ipapromote na kita. Tsara hindi. Ano ba ipapromote ko? A of mother course, na ako. stream all my music. Ayan, Yes. available na po sa lahat ng streaming platforms under ABS-CBN Star Music. Word. Rampa, bisitahin nyo lang po. Nasa Timog lamang po kami. And madaming shows. Burr months na ngayon. Gusto nyo makita si Mariah sa inyong mga bahay? Yes. Go. Isang message lang po kay Kaka. Promote natin si Kaka. Nakakulot po yun lagi. Tama. Right, so that's it. Oh my God, I'm so proud of you. Thank you. I'm And proud good of luck. you too. Yes. And that's it for today's episode of Evangelism. If you liked that episode, please don't forget to like, share, and subscribe. Just click na rin yung notification bell. And then if you have anything you want to tell me, sis, any comments, any words of encouragement for her Slation journey, we want to read them all sa comment section. Right? Yes, and may ongoing vlogs din pala ako. Pwede nyo bisitahin sa aking YouTube channel. And of course, the series na ginagawa ko for my Slation journey. Wow! Oh my God, we can't wait to see more of you. Thank you, sis. Thank you, And that's it. So guys, thank you so much, and we'll see you at the next video. Bye! Bye-bye. Mwah. Thank you.